people, welcome to the very first episode of Living Life in Beautiful Abundance with yours truly, Badis Ipanag. Super excited na ako to take you on this journey to financial empowerment and abundant living. At para sa ating pilot episode, may special tayong bisita na tunay na kamangha-mangha ang kwento ng tagumpay. Sino siya? Watch this. Please help me welcome the one and only Mother Lou. Hi! Hello, Mother Lou. A beautifully abundant day to you. Mother Lou? Hi, Miss Badette. I'm glad na na-invite mo ako dito. And I'm very blessed na ako ang pinakauna mong guest of all. Of course. My God. It's something very special to me, Mother Lou, and I would like to thank you for that. I would like to thank your very kind and pure heart for saying yes to me. Yeah. And Mother Lou, let's start from the beginning. Yes. Gusto kong malaman ang kwento mo before your beautiful success. Mother Lou, kamusta ang kabataan mo sa Bohol? Boholana ka, Boholana din ako. Ano ang pakiramdam nang lumaki sa isang napakahirap na pamilya na may 9 na magkakapatid? Ipinanganak talaga ako sa sobrang hirap na, galing sa sobrang hirap na pamilya. Ang aking papa ay isang mananggutay in Bisaya. Oo. Tapos magsasaka lang. Ang aking ina naman ay naglalako ng mga gulay, ng mga prutas, ng bubote, naglalako ng mga isda, ganon. So, pobre, literal, kaayo gyud mi sa panahon nga, sa bata pa gyud ko. Ang akong ma-remember sa una, sa sobra namo kagutom, mamayabas mi masiunsa para lang matawid ang amo ang gutom. Unya, kung walang-wala mi mabayabas, naaman mi kalubihan, mukatkat miglubi kay amo ang buakon para among kaunon. Isudan. Dili isudan, kaunon gyud na namo. Di nyo parisag kanon. Wala, kana Katilaw lang. manggod ko ana nga parisag kanon. O pwede na sa siya. buhol. Oo, pwede. Inana siya kalisod. Nagdako ko nga never gyud me nakatilaw, nagipalitan mi sa akong ginikanan og bag-ong sapatos, bag-ong tsinelas. Wala pod mi nakatilaw nga gipalitan mig bag nga bag-o, uniform man lang or anything na panggamit sa eskwelahan. Naalang may panggamit sa eskwelahan, ang among notebook, tagduhan lang, tagtulo. Sa tulo ka notebook, sa isa ka notebook, upat ka subject ang nadito, hati-hation lang namo, kay gatipid mi. Kung na'y mabilin pag yun, gansilyohon. O, inana mi sa una. Unya, wala gyud mi tsinelas. Way back tong naa pa kog Bohol. Dili lang ako, kami, nga tanan mga Asa sa igsuon. Bohol ka nag-eskwela, Mother Lou? Sa taga Valencia, Bohol ko, pero bukid pa amo sa Valencia. I am from Hinoviva, Valencia, Bohol. Pait kaayo, bukid jud kaayo ang amoa. Ang panginabuhian lang jud sa amoa is magsasaka lang jud. Kani ang ako ang ika-proud. Pobre kaayo mi, pero daghan kay migyuta sa Bohol. It's just that I don't know what happened. Nganong pobre mi nga daghan man migyuta. Kay diri sa Davao City pag daghan kag yuta, dato man ka. Sa Bohol, daghan migyuta, pero pati na mong pobriha, wa ko kasabot, daghan pod mig kalubihan. Maybe because wala nagamit or di na ko masabtan
Nga nabitaw na, no? Pobre jud mi, literal. Nagdako jud ko, nga walang-wala. Malipay na lang mi, na naami sudan, ginamos. So, Mother Lou, ano ang ilan sa mga hamon na hinaharap mo habang tinutulungan mo ang iyong mga magulang? So, unsa tong mga hamon na to? Unsang kalisod, struggle nimo? Daghan kaayo ko og kanang mga kalisod nga giagian, literal lisod. Number 1, sa bata pa ko, magmata na ko, ma-remember na ko, I was 7 years old, 8 years old, mumata ko. Ang madungog sa ako ang ginikanan, wala mi ay pambugas, wala mi malungag. So, knowing if you are 7 years old, ang mga bata, dapat dili unta na problemahon sa usa ka bata, no? Kay 7 pa man na siya. Unta, nag-enjoy pa ko. When I was 7 years old, pag mata na ko, madungog na ko sa akong ginikanan, wala mi lungagon. Gi-challenge na ako akong self, nga dili gyud pwede, nga inani ra ko per me. Mabot ang panahon, nga kung ako pod magdako, mag-inani ko. Ang akong kalisod nga nasinati, ang among kapobrehon, maoy naghatag na kog inspirasyon, nga muhuman ko og eskwela, nga mangingkamot ko, nga mangandoy ko sa akong pagkaako karon. So, naibalan ako, Mother Lou, na nag-graduate ka sa UIC, paretag school, diba? Sa University of Immaculate Conception. Paano ni mo gi-handle to? Paano ka naka-eskwela? Despite the fact na lisod ka ayo, even you're telling us na even food, hirap. So, if food is a problem, the more that education is a problem. Paano ka nakatapos ng iyong college? Even your high school, your elementary, paano mo hinarap yan lahat? Bata pa lang ko, maski unsa na nagyud akong gibaligya. Para makapalit ko og sudan, para makapalit ko sa mga gamit sa eskwelahan, maski unsa lang akong baligya. I was grade 3, mamaligya ay nagyud ko. Latek, mani, ice candy, ice buko, sa among silingan, sa ako ang ninang. Makapiso, 2, 3, lipay na kay kuana, ako na siyang ginatipid. Sa among kapobrehon, sa bukid, nakalingkawas ko, nagabaktas lang mi. Inana lang, bahala og manghiram lang mig manghiram lang mi og mga, kunwari, mga event lang sa school. Okay na. Nagka-high school ko, naningkamot gihapon ko, nay nagatabang nako igsuon, ginagmay. Pero, nagdako ko, nga elementary pa lang, negosyante na jud ko. Pagka high school na ako, negosyante gihapon ko. Maski unsa kong baligya, nagaluto og mani everyday sa high school. To sustain, ano lang ako mga expenses sa school. Nagabaktas lang ko gikan sa amo ang balay, padulong sa school. Swerte na lang makasakay ko og tricycle padulong. Pagka afternoon, never jud ko makit-ani mo nga nagasakay. Kay tipid kaayo mi. Wala, malipay na ko makabot sa eskwelahan basta naalang gid ko rice. Bahalag walay sudanay. Toyo lang. Bahalag walay toyo, walay asin. Naalang gid ko rice. Malipay na mi anak sa una. Tapos sa college ko, ang akong mama, maskin pobre kaayo mi, nakatatak sa iyang isipan nga di gid pwede di mi man og eskwela. Kami tanan nga igsuon maskin walang-wala jud mi. Giingnan mi sa ako ang mama na mag-working student mi. Kung dili mag-working student, ginahatag mi niya sa among mga paryente nga naay kwarta nga mag-working mi sa ilang balay, trabaho sa ilang balay, unya eskwela. Kung dili man mag-eskwela sa eskwelahan, mag-working student mi sa eskwelahan. Kay ingon akong mama, maora gyud nay bugtong pag-asa ang eskwela mo nga maluwas mo sa inyong sa atong kalisod. Kung dili man, para dili mo maparihan nato nga sitwasyon karon, human gyud mo og eskwela maskin pobre kaayo ta. Akong mama maskin pobre kaayo mi, wala mi ginakaon. Naa sa iyang isipan, ginatatak niya sa amoa nga maura jud ang bugtong pag-asa ang muhuman mag-eskwela. Kay kung muhuman kag eskwela, ingon akong mama, daghang opportunity nga moabot sa usa ka bata kung muhuman kag eskwela kaysa sa mga dili mo mag-eskwela. Kaysa panahon karon, lisod mangitag trabaho kung wala ka eskwela. Exactly. Mao nang ingon ako, mama, maskin pag nagpait atong kinabuhi, maskin pag baktason nimo ang eskwelahan gikan sa atong balay, sulod sa eskwela, ayaw og absent.
maog yun na nakatatak sa akong isipan. Yeah. Actually, Mother Lou, no, parehata na, kumbaga, the only thing na ma-remember na ako, nga pangarap sa ako ang ginikana is just to really finish as for with our studies. Mo nang naningkamot yun siya. So, nagdakupog ko nga pareha sa imuha. And that is what we call the beauty of life, diba? And living despite the hardship, kadtong kalisod, lahat-lahat, despite that, we are still living in abundance. Why? Because we have this heart to pursue our dreams. And that is really the beauty of life. No? So, muna ang beauty sa life. Grabe, kahit ilang beses na nating narinig ang kwento kung paano ang buhay mo noon, at Mother Lou ka na ngayon, hindi ko pa rin talaga mapigilan ang mamangha at umiyak at the same time, seeing you today as Mother Lou, seeing your success. And of course, I am so motivated na lahat ng yun na pinagdaanan mo is not really, hindi siya naging hadlang, no, towards your success. Kasi, pag ganyan kasi, if you have this kind of hardship in life, parang feeling mo, ang uban gani, mag-suicide, kasi nga parang feeling na they're being left out. Parang ano bang pag-asa ko sa buhay? But you, Mother Lou, I salute you kay, despite the fact sa imong hardship, still you were able to really blossom. You were able to grow. And sa imuhang pag-grow, gidalan mo imong pamilya. That's the most important thing. And I can relate I can relate sa imuhang story. So, ayan, na-carried away na tayo lahat. Tama na muna yung iyakan, Mother Lou. Let's take fun breather first, no? Ay, hindi pa tapos. Let's play the game. Nasa introduction pa yun. Kaya nga. Hindi pa tayo natapos, ha? Diba yung mga hardship? Oh, hindi pa yun. Hindi pa nga, meron pa tayo. Taphaw, sabi sa'yo, taphaw pa ta. Napatay sunod, no? Actually, I just want you to, Mother Lou, no? Mag-play muna tayo para at least makahinga tayo and mag-enjoy muna tayo para nang gawas na ato ang mga mascara din ni Mother Lou. So, let's play! Ang game na ito ay uutangan o pauutangin mo, Mother Lou. So, magpa-flash kami ng personalities, faces of celebrities and personalities. Kung ano ang sagot mo doon. Uutangan mo ba sila o pauutangin mo ba sila? Okay, go. Game! First, Karina Sanchez. Mayaman yan siya. So, uutangan. Next. Chito sa Montina. Chito sa Montina, pauutangin. Invite ni si Chito. Next. Yan. Rosmar, sobrang yaman. Uutangan. Rosmar is, isa sa mabait na brand owner. Nagkita na kayo? Nagkita kami during TikTok event. So, uutangan ko siya kasi bilyonarya yan. Next. Ay! Pauutangin. Pauutangin. Pero kahit pautangan mo yan, hindi yan siya hindi ayaw niya ng utang. So, gwapang iyaan, oy. Oh, gwapa kayo si iyaan. So, next. Diwata. Pauutangin. Kasi ang lakas ng business niyo ngayon. Hindi pa kami nagkita, never. This one. Ito. Yan. Si? Ay! Mayaman. Uutangan. Ako utang sa'yo, Mother Lou. Ako utang dito kasi ang yaman. Next. Okay. Yan. Kagwapa po na ko, dara, oy. Pautangin mo ako. Ay, after sa pictures, hindi ako uutang. Kasi para yung abundance ay para mapasinyo. Dapat ikaw ang magpautang. So ngayon, Mother Lou,
abangan mo yung mga taong mag-PM sa'yo para utangan ka. Hindi pwedeng utang ka because if you are like parang nagbitiw ka ng words na, Yes. ay, utang ako dito. Yung parang may something lack sa'yo. So, mean to say, parang wala kang pera. If you want na i-bless ka or if you want abundance in life, you need to be positive. And you have to work for it, motherly. Hindi lang po maging positive and work for it. Hindi Correct. ikaw ang mangungutang. Yes. You need to be like, So, living in a beautifully abundant life. yeah, correct. Correct. Abundant life. Thank you so much, Mother Lou. I hope you enjoyed that one. Kaso nga lang, baka ang dami ng mangungutang sa'yo after this. Pero sabi mo nga, living in abundance, hindi dapat mangutang. You have to Yes. work for it. You have to strive and really go for your goal. Okay, Tama? mangutang. Kasi ako, I'm into utang also. But, for business. But Yeah. utang na, it's not for business, it's not good. Like, not mga luho, luxury, ganon. So, So, dapat cash to cash pag bibili tayo ng luxury. hindi naman. Ako, ganyan, if ever man, bibili ako ng, kunwari, bag, hindi ako kukuha sa kita ko from the business. It's from, like, parang other side, ganon. Kasi may something na, kunwari, sahod from TikTok, ganon. So, yun yung Pareha binabayan. talaga tayo ng mindset. Oo. Kukuha ako na may parang another source of the income, not the business. Yes. Because business is, nagruling yan. So, now, Mother Lou, pag-usapan natin how you started your SY Glow business. Di ba sabi mo, you started with a capital of 15,000 pesos. Tama ba ako? Yes. And kinuha mo yon at galing yon sa alkansya ng mga anak mo. Yes. Can you tell us about this amazing story? Kung paano ka nagsimula? Paano mo sinimulan ang SY Glow business mo? Paano mo pinalago yung 15,000? So, prior to nag-open ako ng alkansya, I am into TikTok already. People love me because the way I treat my, parang, paano, giunsan na ako pagtrato ang ako ang kasambahay sa Okay. balay. So, daghan kong followers because ganahan ko ni Mother Lou kay palangga niya yang katabang. So, ako ang content dati, Mama, that's why Mother Lou, I take care of my kids. I do like mga trabaho So, sa balay. that's during the time of pandemic. Yeah, tama? pandemic. Pandemic time. Okay. And then, na akong angel. Ako angel, very morena, literal morena. Tapos, gipangga na ako siya since wala ko'y igsuon nga maduol sa kuha because lockdown. So, inana gid po ko magtitog tao kanang murag isipon nako siya nga family rapod. So, na-amaze sila sa kuato na time. And then, every time mag-content ko, permi ko nila mapansin na nga nung puti ko, ay naglutadrip ba daw ko, inana. So, anak ko, ano, magsige sa pangutanan, no? Nang paglutadrip, usay, ibash pa, jud ko. Nga, puti ka, pero glutadrip, ana-ana ba? So, anak ko, why not gahimuon ako negosyo? Mamaligya ko og sabon o lotion. The ato na time, akong bana, naa siya sa abroad, gipauli siya, napugos siya uli, kay di ba pandemic. Pandemic. Pag uli niya, naami mga expenses na fix, na dili bayaran. So monthly, mudagan siya mga 100,000. Kaya kung bana, ano man siya, OFW. So nag-isip ko, unsang paagi nga makatabang ko. Mao to naingon ko nga, why not himo na ko siya negosyo. Pero sa isang kondisyon, dapat paputiun sa ako ang katabang. Wala pa ako nagnegosyo sa sabon og lotion. Kung unsa to akong gigamit, ako pang gipatry ang sample, nangita pa og supplier, gipatry na ko ang sample sa akong katabang. Para kung nabagay result. Kung muputi ba siya. Pero before na ko siya gipatry, naka-record jud me. Wala pa ko naghatag, paghatag 1 day up to 15 days. Every day jud ko nagpost sa ilaha. Gingnan ako siya first video.
Kapag itong kasambahay ko ay puputi, ibig sabihin, ang ginamit kong sabon at lotion ay really effective. Give us 15 days. Balikan nyo kami after 15 days kung puputi ba ito. Then, very amazing. Nihayag man na siya. Niputi man na siya. Dito nag-viral lang ako video. So, dito nag-start. Nag-start ako ang SY Glow from 100 pieces sa sabon, 100 pieces na lotion. Wala ko nang ngayog tabang sa ako ang bana and to anyone kay before ko nagnegosyo og SY Glow, naghanap ko kong negosyo nga makaingon ko, failed ko. Mo nang medyo when it comes to business, naanapod ko yung mga idea, naanapod ko yung mga lessons nga nakuha before ko nag-SY Glow. Nakaingon ko, katong last ako nga business, ningon ako, nga dili na ko magnegosyo. Kay mas unsaon akong buhat sa akong negosyo, failed jud ko. How many times nihilak na ko sa negosyo, og nitagam na gyud ko, og niingon jud ko, dili gyud para sa ako ang negosyo. So, prior than having a business, Mother Lou, nagtrabaho ka ba? Naging employee ka ba? I was employed. A banker ko dati. Banker ko dati. Tapos, naminyo man ko, so nako sa dito, Singapore. sa gawas. Singapore ko nagstay. Tapos pagbalik na ko dire, uli ko, nagnegosyo na ako. Na ako sa salon dati. Tapos, daghan kog mga wala gid nag-click sa ako Mauto ang mga reasons nga ningon ko nga dili na ko og negosyo. Maybe business is not for me. So, tinod gyud na Mother Lou na sa tanan there's no such thing as walk in the park. No. Unya, Yeah. to put up a business, dili gyud ingon nga okay na dayon, diba? Yes. Ang uban magud bingon na pag nakay negosyo, mayaman siya kasi may business na siya. So, dapat kumbaga aside from having a big capital, dapat resilient ka, 'di ba? So kay ang business, there is always failure. Mabitaw nang ginaingon nga, fail. No kakabalo na at the end if you gonna stop. Sabi sa imong giingon nga, kumbaga parang feeling nimo na dili sa imo ang business. Pero kay tungod gi-embrace nimo ang idea na ganahan ka, kumbaga you're just enjoying nga namuti ang imuhang katabang. 'Di ba? So dito nimo na realize na I want to embrace business again. And I've learned throughout the journey na dili gyud dapat ka mo give up sa kinabuhi. Okay. Kung nidapa ka sa panahon nga daghan kag negosyo nga nag-agian, kung nitagam na ka, kung nihilak na ka, kung gipang chismis na ka kay nalugi ang imong unang negosyo, dapat dili jud ay ka mo give up sa kinabuhi. Actually, Mother Lou, kinitanan na atong gihisgutan karon this is the next question na akong ipangutana sa imuha. What were your biggest challenges you faced when you started your SY Glow? Maligya ko through wala ko kabalo unsaon ako siya pagbaligya kay syempre first timer sa online. Wala ko idea. So, at first, lisod jud kaayo sa among part kay pandemic to nga time. Bawal mo gawas, bawal mo pa-ship, bawal maghatod. Kay stay in man tanan, bawal jud. Pero napangataan na magpaagi through sa akong igsuon. At first, ang ako igsuon ang nagahatag sa mga customers through TikTok. So, ang gibuhat namo sa una, kunwari mag-live ko, kay na may live TikTok dati. Or mag-content ko, mangutan na sila, asa mapalit? Mingon ko, adto mo sa Facebook, i-contact ni siya, inana. God is so great, katong pag-start gyud na ako, Miss Badet, pas lang gyud kaayo na halin akong products. So, Mother Lou, paano mo, at what point mo na-realize na ang SY Glow was becoming a major success? Unya, dakong gid siya impact sa change sa imong life. So, and how does it feel? Para sa for the information of everybody, the SY Glow is named after your children, tama? Yeah. So S is Scarlett and Y is for Yuki. Yuki. So, katong time nga ang among naakoy alahas nga naprinda prior ko nagnegosyo, before nag-lockdown, because of kaning scam diri sa Tagum. Yung mga nasali ko sa tanang scam sa Tagum to the extent nga bag-o kong anak ni Scarlett, na-depress ko pag-ayo. I think 700,000 investment tanan,
I'm from, bago ko abot, gikan ko og Singapore ato. Nag-for good ko og Philippines. Dito jud ko nihilak pag-ayo, kay pati ako mga alahas na prinda. Before ko nag-SY Glow, gusto na ako i-give up ang akong mga alahas, pero wala pa na ako gipang give up. Kato nag-SY Glow na ko, na hinahinay na ko kuha akong alahas, nihilak ko nga nabalik akong mga alahas sa ako Kaya katong mga alahas hinatag to sa akong bana. Dili, wala kabalo akong bana, nagipamrindan ako siya tungod sa akong mga investment. Niabot sa punto nga, magsigog gila kada gawi kay nag-hope ko nga mabalik ang akong kwarta, nga dili na rabagid mabalik. Mao to'y pinaka-biggest lesson ako sa kinabuhi, nga di gid pwede na mag-invest. Tapos instant. Dili dapat instant. Yes, correct. Nadali ra po ko ato tungod kay sa ako ang paryente nga tinuod nga nakadawat sa kwarta. First time po to nako nagsalig mangin ato. Dito ko nakaingon nga this business is really naghatag yun akong income. Kay nangalukat ang ako ang alahas that's worth almost 200,000 ang ako alahas. Unya na dali ba? Paspas ba siya? Within 1 month lang siya. Tapos dahan-dahan natupad na ako akong mga pangandoy sa kinabuhi within 1 year. So, yung anak kapaspas, Mother Lou. Yes, in ana siya kapaspas. So, how does it feel? Kumbaga parang unsa imuhang, kumbaga that moment in time na parang there is really that big change sa imuhang life. Sabi mo nga, na diferenda ni mo imuhang mga alahas, tapos karon you're living in a beautifully abundant life na parang nakita na ko si Mother Lou, nagbibigay ng pera, ganyan-ganyan. Parang, kumbaga makita mo talaga yung abundance in you. How does it feel? How does it feel to be successful? Actually, muna akong gingon sa tanan, sa akong mga amiga, always good ko grateful sa Lord. Kung unsa man ang nasa ko karon, moabot sa punahon nga, kani dili ni siya ingon nga nanghambog, there always good nako ni ma-feel. Dili nako tuyoon, pero mukalit lang yung tulo akong luha, nga dili nako masabtan ang deep sa ako ang pagka-grateful sa universe o sa kay Lord. Usay mo anak ko, Lord, unsa ang akong nabuhat nga too much ang imuhang gibalik sa ako kay ang akong gipangarap beyond pa sa naabot na ko karon. Kay kinsa ra bagud ko knowing gikan gid ko sa bukid sa Bohol na karon kung kinsa man ko wala dili lang ko literal negosyante kung dili kung makitan ko sa uban magpa-picture sila sa kuha murag na hulog na instant negosyante ko na celebrity pa no murag inana ba unya kanang magkaon ko nga maka huna-huna ko sa mga unsa ang akong gipangkaon sa una kanang lugar nga manan nako nga bukid ra baya mi sa una o kanang makita nako ang mga tao nga sama ra pod damo sa una dira gyud ko muhilak because makumpare nako ang ako kaniadto o ang karon nako nga ako mao nang every time nga masad ko moadto jud kog lugar nga pobre kaayo nga lugar kay always mapamuka sa ako sa universe how blessed I am today. Di gud may iwasan nga sa kung ang tao gikan gud sa kalisod unya mo asinso makatulo gud ang imuhang luha nga dili gud nimo masabtan kanang dili lang gani luha kun dili kanang apil lang imong soul apil lang imuhang deep inside ang imuhang pagka-grateful kumbaga kanang to the bones gud nga to the bones gud ang happiness, di mo masabtan. From within, ang akong pasabot na happiness. Yes, actually, Mother Lou, ani daw na siya, no? If you want to really be successful in life, all you have to do is, pinakauna good is, you have to be grateful. And, wanang ginaingon na, do not forget kung asa kagikan. You should always look back. Look back. And, looking back, makita ni mo na, uy, diri ko gikan, na anak ko diri karon. So, now, I am so happy, dili na ko kalimtan ang mga tao nga naa sa akong likod during that moment in time. And, sama si mong giingon, Mother Lou, no, na when we speak of success, mingon ang uban na,
I am happy because I am successful. 'Di ba? For me kasi, Mother Lou, and I know that we have the same point of view, na when we speak of happiness, you are happy because you are successful. It should not be. You are successful because you are happy. 'Di ba? Kasi iba-iba kasi yung success, 'di ba? When we speak of success, when we speak of abundance in life, it's not just about finances. Correct. 'Di ba? Dili lang siya more on the finances, but how you touch other people's lives. That is the most important. And how you inspire people, how you motivate people to grow. So kung atong balikan atong subject sa una, we have the subject na go, glow, and grow. So we have to go and we have to glow so that we can grow. So exactly growing within ourselves, dili lang na siya para sa atong kaugalingon. We grow because of other people. So alam mo, Mother Lou, ibang klase talaga ang storya ng buhay mo. Mula sa 15,000 pesos, na galing sa alkansya pa ng mga anak mo, hanggang sa pagiging CEO at milyonarya. You don't want to be a millionaire lang. You want to be a billionaire, di ba? Ano yung gusto? Ako po, mo po na akong gusto. And of course, your story is a testament that there is power, no? To the power of determination, creativity, and resilience. And the most important thing is resilience. Sa business man, good Mother Lou, dili permanenteng anak. Naagi na siya, kumbaga naagi curve. Yes, yes. So, muabot sa time nga you feel depressed about the business, just don't stop. You just have to believe in God. And I know for a fact that you have that sincerity in your heart. You have that goodness in your heart. And that is why you are successful. And, Mother Lou, ngayon na naabot mo na ang iyong pangarap na bigyan ng magandang buhay ang iyong magulang. Kumbaga, hilakon ko because at least at your stage right now, napakay mama o papa, ako manggod wala na. And, of course, your family, diba? Nakita sa imong parents, your success, from the very start, nagikan ka sa Bohol, nananggot lang imong papa, imong mama na alang sa balay. Ang importanteng tanong ko sa iyo, Mother Lou, I think hindi pa ito na itatanong ng iba. Paano mo aalagaan yung hard-earned success mo? At ano yung mga steps na ginagawa mo in order for you to protect that? Because that is your hard-earned income. Ano ginagawa mo, Mother Lou? Sa karon, Aside from the fact, no, Mother Lou, that you are one of my clients in the insurance. So, given the fact na you are really an insurance believer. yeah, super. So, what are other measures? Ano pang yung mga ginagawa mo to strengthen what you have right now and to grow it, no? Para palaguin lalo yung meron ka and to protect your investments. Actually, wala ko ilaing gibuhat kundili sa ako ang mga properties. Mostly, gyud nako sila para safe ang all. Kung pwede, mahuman before mo kuha og lain na properties para safe ang ako ang wata kabalo sa panahon, diba? Pero let's talk about, future plans, diba? So, aside from investments, aside from insurances, ako, believer jud ko insurances. To pag-ingon pa lang nimo, positive jud ko. Whatever unsa pa man na siya na insurance, into insurance jud ko. Katong nag-start kog negosyo, wala pa ko negosyo, nana ko insurance baya. Naka-insurance. Oh, into insurance na jud ko. But now, karon like sa among mga properties, gina-make sure jud nako na ma-fully paid dahan-dahan ang all aside from mga insurances na akong gipanguha. Yeah. Actually, Mother Lou, the insurance also will protect the investments, no? Kati mo mga gipang palit. Kay dili man ta kabalo what will happen, sama sa akong giniingon, we can never tell the future. Yes, but yes. we can secure the now. Secure, no? We can secure the now
We can prepare the now so that we can also secure the future. So, muna ang pinaka-importante din ha. So, that is exactly the reason why na ni-invest kag insurance para kati mo mga properties, no? Imong mga investments, maprotektahan. So, isa na siya form part of your estate, manggod na siya Mother Lou, no? Including your husband. So, it will form part of your estate. So, eventually, kini manggod ato ang mga sama sa imong giingon Mother Lou, you grew up in a lisod nga pamilya. So, mo ang bitaw na same as I am. So, mo na nga ang atong dream gyud is to really ihatag nato sa atong mga anak ang wala nato na experience, right? So, wala tay gimana. I don't know kung ikaw na daghan man mo kayutaan. Ako wala man mi kayutaan. So, ingon lagi ko sa akong kaugalingon na I am proud of my parents kay ang ilahang goal na makahuman ming upat, ilaha jud na achieve. Mao lang gid na ilahang gusto. A simple dream for us. And they are truly successful kay tungod napahuman jud ming upat. So kita lahi pud ang ato ang goal sa atong mga anak. Unsang goal nato sa atong mga anak? We have to give them a good future and eventually para pag naano pud sila, at least man lang meron tayong mapamana sa kanila, di ba? So kung unsa tong wala ta, Mother Lou, kung unsa tong deprived ta, muna itong gusto ihatag sa ilaha. That is why we are doing our best. Everything kung unsa atong makaaya for our family. Para sa atong mga anak. So, Mother Lou, kay maura na atong kusog. Mo nang mingon ka. But of course, do not forget, Mother Lou, na we live for a fact na we want to be happy personally. Diba? Living in abundance is not just living with other people lang. Kumbaga parang, I'm happy because I am with my children. I am happy because I am happy with my life. So, dapat spiritually, emotionally, we are happy within ourselves. Not because sa mga tao na nakapalibot lang sa atin. Diba? So, it's truly inspiring to hear how you protect your hard-earned success, Mother Lou. Sabi ko nga, protecting our achievements is just as important as achieving them. So, dito ngayon pumapasok ang mahalagang aspeto na madalas nakakaligtaan ng mga tao. And that is insurance. So, ang insurance ay hindi lamang isang dagdag gastos. Sabi nga nilang, iba kasi, Mother Lou, they think of insurance as expenses. But, it's a crucial investment in the stability and longevity of your business. Do you agree with me? It ensures sa lahat ng mga pinagpaguran mo, ang success you've achieved are protected against unforeseen events. Sabi ko nga, yun ang mga bagay na hindi natin nakikita. So, what we can do is just to plan the now and secure the future. So, yun yung pinaka-importante. Kaya, sa ating beautiful viewers dyan, if haven't already considered it, now is the time to think about how you can protect your own success. Message me today at tutulungan ko kayong alamin ang iba't ibang uri ng insurance na makakatulong sa inyo na siguraduhin ang iyong kinabukasan. Hindi lang po sa inyo, kundi sa mga taong nakapaligid sa inyo. Let's make sure that beautiful and abundant life for building continue to thrive. Kahit anumang challenges ang pagdadaanan natin. Agree ka ba doon, Mother Lou? Yes, Tia. Okay. Gusto mong mahatag na advice sa mga kanang nagsisimula pa lang, working for their success, unsa ilang dapat himuon? Along sa ako ang pagka ako karon, daghan kong naagian gyud nga mga lubak, mga disappointments, mga hilak, sleepless nights. Ang ako lang gyud masulti sa ilaha na og na-realize po ni nako no, para i-bless gyud ang tao, para i-bless, you really need to be giver. Dapat giver jud ka. Yeah. I agree. Always gid ka mag-share sa imong blessings. Dili lang kun wala ko nagsulti nga financial ha. Kay there are many ways to share your blessings. Yeah, pwedeng time, pwedeng talent, pwedeng your presence. Mao akong gipasabot.
Pero kung na kay kwarta, nga makita nimo nga luoy kaayo, tabangi. Kung naa kay G's, ihatag ang 7, ihatag ang 5. Miss Badet, mutuo kag sa dili ang gipanghawakan gyud nako nga dahilan nganong gibless ko ni Lord karon. Dili because isa na ang nag-hard work ko, isa na ang naningkamot ko, but isa lang ako makita. Kay kung mingon ka nga hard work ang ako ang cause nga ang dahilan naningkamot ko, daghan kaayo nag-hard work. Daghan kaayo nagsipag, nagtiyaga. Why me? Daghan ta. Naningkamot, walay tulog para sa pamilya. Nganong ako ang gipili. Nganong isa ko sa gipili sa Ginoo. Isa ra gyud ako nakita. Because God knows how pure my heart nga muhatag sa uban, labi na sa mga walang-wala. Mga nang inahanglan. Sa labi na sa mga taong dili maka-payback sa akong gihatag. Exactly. Wala kanang akong paghatag nga nagahatag ko nga naay video. Possible ginabuhat nako na not because to brag but because to inspire. Na ako'y kwarta, kung wala kay kwarta, pwede mo hatag ka. Prutas, pwede ka ma-share. Ang akong buot pasabot, maskin pobre ka, maskin walang-wala ka, share kung unsa ang anaa kanimo. Kung naa kay prutas, ihatag sa walay makaon. Kung naa kay sudan, ihatag sa walay sudan. Bahalag wala kay kwarta, kung naa kay oras, ihatag sa ilaha. Share whatever you have, and mutuo kag sa dili ang universe, ang Ginoo, mubalik na sa imuha, not just 1,000,000 times, but 1,000,000,000 times. Manuktok sa imong atubangan, effortless ang blessing sa imuha. Exactly, Mother Lou. Muna ako, ang akong ginaingon sa akong pamilya, wala pa ko'y negosyo, wala pa ko'y kwarta, permi ko nagaingon sa ilaha, dato ko. Daghan kong kwarta, wala pa ko'y kwarta. Mingon ako, nga dato ko. Kay ngano, nay mo dul sa kuha mga yugtabang, maskin walang-wala ko, di Hatag ko jud ka. makalimot ani. Before pandemic, 'di ba, na ano ko, na scam ko. Nainangayon akong tabang taga Bohol, paryente na mo, layo na kaayo. Tanan daw nga paryente nga naa sa Davao, giduulan na nila. Walay nihatag, niduol sa balay. Naghilak, nangayog tabang, most gusto mulig Bohol, walay pamasahe. Pagsakan ako sa kwarto, bago mi ng scam, ingon ko, diba, naprindang ako mga alahas. So, walang-wala gyud me. Tinapa-tinapa ako sudan. Pero wala ko nagsulti sa ako ang bana, kadili ko gusto magula kong bana nga naghatag siya kwarta, unya ngano na scamang ko. Sikreto raman to akong scam. So, wala ko nagsulti. Walang-wala akong wallet. Nasa 2,000 plus lang akong kwarta. 2,700, 2,500, 2,700, 2,800, something ana. Nangayos lagtabang sa ko, di ko makalimot sa panahon. Mo na, perfect yun ako ni gina-share sa inyo ha. Kay kini, dili lang ni istorya para panghambog kong baga. Istorya ni nga tinuray. Walang-wala jud ko. Pagtanon ako sa wallet, 2,700 na ako, kwarta 2,800. Kailangan nila 2,000. Mutuo kag sa dili, tinuod yun ni akong gingon sa inyo ha. Pagkuha na ko sa wallet, 2,800 ra akong kwarta. Kuhaan na akong 2,800 na lang mabilin or 700. Kikuha na ko ang 2,000, giana gid na ko sa akong mga kamot. Nihila ko. Unsa akong ingon, wala pa'y adulong na to mag-pandemic. Lord, kabalo jud ka, nga walang-wala jud ko. Ultimo sudan na mo, walang-wala. Tawiron pa nin ako sa katapusan. Ikaw na'y bahala sa ako Bless me more, Lord. Kabalo ka sa ako Ni anak ko, akong gihatag ang 2,000. Ang duha ka mag-asawa niluhod sa ako at tubangan, nihilak sa tanan nga giduulan nako. Langga, ikaw ra jud nihatag na mo. Maskin pa tong dato nga parente nato, wala jud nihatag maskin piso sa ako sa amo Nihilak siya. Masay lang gingon sa ako iampo na mo nga unta, ikaw mo dato papag-ayo para dili lang kami ang malipay kung dili ang uban nga walang-wala. Dili ko makalimot dawi sila ni istorya sa kuha ato. Mao to maingon ko, wala ko kabalo kung sila ba ang dahilan or mga pagampo ba nila. Basta ingon ko sa inyo if you want blessings in life, be a blessing to everyone. To other people. Oo. So mo nang ginaingon na you are filled with you are so blessed because you have that good heart and you live in abundance.
when you say living in abundance, sabi ko nga kanina, Mother Lou, it's not just, dili gid na ingon nga daghan na kag kwarta. Living in abundance is how you respond to others. Yeah. So, mo na ang ano dira, Mother Lou, mo na ang sekreto. And what's good about you is you are so grateful. You have that good heart. And the sincerity, now that you are crying, I know that you are crying because you are so sincere of what you are telling us today. And I would like to thank you for that because walang bahid na kana ganing mingon ka nga atik-atik lang mana or unsa lang mana, because it's not easy na you will cry in front of the camera na nag-atik-atik lang ka kay dili man ta mga artista, Mother Lou. So even it's really something na naa sa imong heart, diba? The sincerity, when I look at in your eyes, the sincerity is there. And speaking about sharing our blessings, Mother Lou, mamimigay tayo ng prizes ngayon sa ating mga abundant dreamers na nag-participate sa ating Guess the Guest game. Nahulaan nyo ba na si Mother Lou ang guest for our pilot episode? Kung nahulaan nyo, may chance kang manalo ng SY Glow products. Ready na ba kayo? My team randomly pick one winner out of all those who guessed the guest correctly. Ikaw na ba ito? Let's watch this. Congratulations to the winner. My staff will contact you on how you to claim your prize. So check your DMs. At syempre, dahil pilot episode natin today, may papremyo din po tayo ngayon sa ating mga live online viewers. Gusto niyo ba yon? I will be giving away a beautiful abundance perfume. It's a luxury perfume, 80% oil-based. Okay, are you guys ready? I will give the prize to the first one who can comment in the chat box ng ikaw na nga magsasabi, Mother Lou. Hashtag living life in beautiful abundance. Go! Comment na! Alright! I think we have a winner! Congratulations! Yay! Again, my team will reach out to you kung paano nyo maklaim ang inyong mga premyo. And of course, Mother Lou, I want to thank you. Of course, I am so blessed and I am so amazed na you are here, no, being our very first guest. And I would like to thank you for sharing your incredible and beautifully abundant journey with us. At dahil dyan, I have a very special gift for you, Mother Lou. Loy, maulam mo sa tao eh. Ay, thank you. So, pink na pink talaga siya. SY Glow. Hello, thank you, Miss Badette. Super appreciate. And of course, I want to present this certificate of appreciation to you, Mother Lou. Thank you very much, Mother Lou. Thank you, Miss Badette. Super appreciate. Thank you. My beautiful dreamers, my beautiful abundance family, thank you for joining us on our pilot episode, My Abundant Dreamers. Remember, living a life of beautiful abundance is about making smart choices and protecting what you've worked hard for. Don't forget to follow us on social media for updates and more inspiring content. Kita-kits sa next episode. Mapapaiyak na naman tayo next time, kaibigan. I'm Badette Panag, encouraging you
to live life in beautiful abundance.